May mga lugar na hindi talaga para sa lahat. Mga lugar na tahimik, malamig, at puno ng mga pangalang minsan ay nakalimutan na ng mundo. Ang morgue. Para sa iba, trabaho lang yon. Isang silid para sa mga katawan ng mga taong naghihintay na lang na makilala, makuha ng pamilya, o tuluyang mailibing. Pero para sa mga taong nagtatrabaho roon, may mga bagay na hindi nila basta-basta ikinukwento. Hindi dahil natatakot silang hindi paniwalaan, kundi dahil sila mismo hindi rin alam kung paano ipapaliwanag. Ngayong gabi, may isang liham tayong natanggap mula sa isang tagapakinig. At sa lahat ng kwentong natanggap natin, ito marahil ang isa sa pinakatahimik. Walang sigawan, walang habulan, walang dugo. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang mag-duting mag-isa. Ako si Kuya Eli. At ito, ang mga bulong ng gabi. Patayin ang ilaw, isuot ang earphones, at samahan niyo akong pakinggan ang liham ni Mariel. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. Magandang gabi, Kuya Eli, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Ang pangalan ko ay Mariel. Medical technologist po ako dati sa isang pribatong ospital sa Maynila. Kasama sa trabaho namin ang pagdala ng specimens sa pathology. At minsan, kapag kulang sa tao, kami rin ang inaatasang tumulong sa morgue. Hindi ako madaling matakot. Sanay ako sa dugo. Sanay ako sa mga namamatay. At naniniwala akong karamihan sa mga kababalaghan ay may paliwanag. Pero isang gabi na hanggang ngayon hindi ko pa rin malimutan. Taong 2021 iyon, kasagsagan pa ng pandemya. Punong-puno ang ospital. Halos wala na kaming pahinga. Bandang 2:00 ng madaling araw, naatasan akong samahan ang utility personnel para magdala ng katawan sa morgue. Tahimik na ang buong floor. Tanging tunog lang ng aircon at mga monitor ng pasyente ang maririnig. Pagdating namin sa basement, may emergency call ang kasama ko. Iniwan niya na muna ako at sinabi niyang babalik siya agad. Wala naman akong kinatakutan. Nasanay na ako. Habang hinihintay ko siya, napatingin ako sa whiteboard kung saan nakasulat ang mga pangalan ng mga katawan na nasa loob. 11 silang lahat. Binilang ko pa. 11.
Maya-maya may narinig akong mahinang katok. Galing sa loob. Napangiti pa ako. Sabi ko sa sarili ko, baka contraction lang ng freezer. Normal lang yun. Pero makalipas ang ilang segundo, may isa na namang tunog. Parang may kumakatok gamit ang kuko. Bigla akong kinilabutan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil galing iyon sa pinakadulong compartment. At alam kong walang tao roon. Dahil yun ay isang sirang freezer. Hindi ginagamit. Pagbalik ng utility personnel, ikinuwento ko sa kanya. Ngumiti lang siya at sinabing, normal lang daw yun. Lumipas ang ilang araw, nakalimutan ko rin. Hanggang isang gabi, bandang 3:00 ng madaling araw, ako lang mag-isa sa laboratory. Tahimik. Walang pasyente. Habang nagpaprint ako ng resulta, may tumawag sa internal line. Ang caller ID, morgue. Nagtaka ako. Wala namang tao roon. Duty ng guard na nakabreak. Sinagot ko. Walang sumasagot. Mahinang static lang. At pagkatapos, may tunog. Parang bakal. Parang drawer na dahan-dahang hinihila. Kasunod nun, may 3 mahinang katok. Naputo lang tawag. Akala ko may nangtitrip lang. Kinabukasan, tinanong ko ang guard. Hindi raw siya tumawag at sira raw ang telepono sa morgue. Mahigit 1 buwan nang disconnected. Hindi ko na pinansin. Hanggang sa dumating ang gabing hindi ko makakalimutan. 4:00 to ng madaling araw. May bagong katawan na dumating. Babae. Mga 30 anyos. Unidentified. Walang kamag-anak. Walang ID. Ako ang naatasang magdala ng papeles sa basement. Pagdating ko roon, walang tao. Nasa labas ang guard. At habang sinusulat ko ang detalye sa whiteboard, napansin ko 12 na ang pangalan. Pero 11 lang ang drawer na ginagamit. Napakunot noo ako. Pinilang ko ulit. 11. Sigurado. Pero bakit may 12 pangalan? At doon ko nakita. May pangalan sa pinakailalim. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad napansin. Wala itong case number. Wala ring edad. Isa lang ang nakasulat. Babae. At sa tabi nito, may oras. 3:17 a.m. Eksakto ang oras na naroon ako. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Parang may nakatingin. Paglingon ko, nakabukas ng bahagya ang pinakadulong drawer. Ang drawer na sira at hindi ginagamit. Hindi ko alam kung bakit pero lumapit ako. Dahan-dahan. At doon ko naramdaman ang sobrang lamig. Hindi normal na lamig. Parang may huminga sa batok ko.
At sa stainless steel ng katabing drawer, may nakita akong refleksyon. May babae. Nakatayo sa likod ko. Mahaba ang buhok. Naka-hospital gown. Nakatungo. Agad akong lumingon. Walang tao. Pagbalik ko ng tingin sa bakal, wala na rin. At doon ko napansin, nakabukas na ng mas malaki ang sirang drawer. At mula sa loob nito, may tumutulong tubig. Hindi ako tumakbo. Hindi ako sumigaw. Dahan-dahan lang akong umatras at lumabas. Kinabukasan, tinanong ko ang senior namin. Bigla siyang natahimik at sabi niyang wag na wag daw akong magbibilang ng mga katawan sa morgue dahil matagal na raw may kwento roon na minsan kapag madaling araw may isang babaeng hindi nakalista na sumasama sa bilang. At ang pinaka nakakatakot, hindi raw siya palaging nasa loob. Minsan, nakatayo lang siya sa likod mo, tahimik, at naghihintay na mapansin mo siya. Simula noon, hindi na ako nag-duty ng mag-isa sa basement. At hanggang ngayon, tuwing makaririnig ako ng 3 katok, bumabalik sa isip ko ang pangalan ng walang case number at ang refleksyon ng babaeng hindi ko nakita sa likod ko. Pero nakita ko sa bakal. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. Maraming salamat, Mariel, sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Maaring may paliwanag ang ilan sa mga nangyari. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang isang tanong. Kung ikaw ang nasa lugar ni Mariel at nakita mo ang pang-12 pangalan, bibilangin mo pa ba ulit? At kung makita mo ang refleksyon ng isang taong wala naman sa likod mo, lilingon ka pa ba? Sabi nga ng matatanda, huwag mong gawing biro ang mga lugar na puno ng katahimikan. Huwag kang manghamon. At huwag kang magtatanong ng, may kasama ba ako rito? Dahil paano kung may sumagot? At kung sakaling nakikinig ka nito ngayong madaling araw, mag-isa, habang tahimik ang buong bahay, at makarinig ka ng 3 mababagal na katok, baka mas mabuting huwag ka nang tumingin. Dahil minsan, ang pinaka nakakatakot ay hindi ang makita sila, kundi ang mapansin ka nila. Kung mayroon ka ring karanasang hindi mo pa rin maipaliwanag, ipadala ang iyong liham sa mga bulong ng gabi. Baka kwento mo na ang susunod nating tampok na episode. At kung nagustuhan mo ang ating kwentuhan ngayong gabi, huwag kalimutang i-follow ang mga bulong ng gabi sa Spotify. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at Instagram para hindi mo ma-miss ang mga bagong kwento tuwing gabi. Ako si Kuya Eli.
At tandaan, hindi lahat ng pangalan ay dapat mabilang. At hindi lahat ng nakatayo sa likod mo ay tao. Magandang gabi at magkita-kita tayong muli dito sa mga bulong ng gabi. Mga bulong ng gabi, soft as a graveyard prayer. An old house breathes in the dark, windows listening, floorboards tired. Mist on the pale fields, a white dress crossing